Magandang gabi po sa ating lahat, mga kagrasa, no. Sa ngayon ay mayroon tayong pag-usap-usapan ngayon dito sa ating mga ginagawang motor ngayong gabi po. Baka mayroon nang naka-experience ng tulad nito. So sa ngayon ay mayroon akong mga katanungan sa inyo para naman maliwanagan yung ating mga viewers, para sa mga kasagutan ng ating mga viewers naman ay ambag-ambag po tayo dito sa ating comment section para yung mga viewers natin ay mas lalong matuto dahil sa inyong mga comment, mga kagrasa. So comment lang kayo dito sa ating comment section tungkol sa ating ginagawang motor. So ito po ay isang XRM, no, 125i FI. So bali ang nangyari po dito, baka mayroon na naka-experience dito. So bali ako po ay pangatlo o pangalawa o pangatlong mekaniko na ang nag-ayos nito. Kasi yun, dinadala dito sa akin ay yun na po, napalitan na po nila ng itong pulser yun, tapos napalitan na po nila itong ignition coil. So nagpalit na po sila nito kasi ito po ang kanyang stock, no. At nagpalit na po sila ng bali pangalawa na pong ECU. Bali yun po, nagpalit na sila ng ECU, tapos yun po, busted pa rin. Tapos ito pangalawa na busted. So bali itong nasa kanyang motor na ngayon ay bali ako na po ang nagresita niyan. Bali pangatlo na pong ECU niyan. So at saka ito ako na ang nagpalit nitong spark plug na to kasi yun po, hindi siya resistorized. At ito naman ay pinalitan ko. Okay pa naman ito pero pinalitan ko dahil yun po, no, baka ako nanigurado po ako kasi yun po baka maputukan naman ako ng ECU kasi yung nagtanong-tanong po ako, nagtanong po ako ng ibang mga content creator, yung mga vlogger na mga mekaniko din, at tanong-tanong ako sa mga doon sa mga turais ng Honda mechanic ay yun po, kailangan na mag-match daw. So bali sa nakita ko itong kanyang spark plug cap din ay yun po, hindi po siya daw pang FI. Kaya pinalitan ko ito. Siguradong pinalitan ko ito kasi baka ako naman ang mabibiktima sa bagong ECU na binabili ko. So yun po, yan ang bagong pinabili ko, itong cap na pang XR, tapos spark plug na pang FI, yung resistorized, yung may marking na R. So magtatanong-tanong pa ako dito sa inyo. So ito na po ang stock, no, kasi itong kanyang stock na luma ay wala na, busted na. So pinabili ko siya ng Orig din. So yan, ignition coil. Tapos itong kanyang stator ay okay pa naman.
tinitis ko siya ng multitester. Kaya lang itong kanyang pulser ay pinalitan na nila. Kasi nung una daw na hindi siya umandar ay pinalitan na ng pulser tapos umandar siya. So bali naman, baka hindi ko alam kung ano pang pinalitan nila. So baka nagpalit na sila ng cap at spark plug. Yun po ay baka ito rin ang sanhi sa pagkasira nito. So yun po, pinalitan na po nila dito. So sa pagpalit nila dito ay yun, baka ito ang dahilan sa pagkadali nito, yung nasisira itong dalawa. So itong ignition switch ay pinilitan ko. Ako naman ang nagresita nito kasi yun po, dinadirect dito. Pero wala kong hinala dito na ito ang pinakadahilan sa pagtutok nito. Sa palagay ko ito. Sa inyong palagay, ano ba ang pinakadahilan ng pagputok ng ICU nito? Kasi itong kanyang voltage regulator rectifier ay tinitest ko siya, ay okay naman ang bato ng voltahe. Okay naman, hindi na siya lumalagpas ng 14 volts. Nasa ano na po siya, stable na po siya, 12, 13. Hindi man po siya, kahit ibirit mo siya ay okay lang. So yun po, sa palagay nyo, ano bang mangyayari ng ating motor na FI? Kasi ito pang FI din, pero sa na-experience ko ay itong sa mga FI, yung sa Inmax ay bumibili po ako yung pitch bike na brand, ay okay naman, wala namang nangyari sa kanyang ECU. So iwan ko dito kung ito ba ang pinakadahilan, kasi ito pang FI naman to, pero baka hindi siya match. At saka itong kanyang spark plug cap. So ano ba ang pinakadahilan dito? So comment lang sa comment section sa pagkabasted nito. So ito kanyang spark plug, no, ay mayroon ba po itong dahilan para mabasted ang ating ECU o ating ignition coil. Bakit po nabasted ang ignition coil na orig? Ano ba po ang pinakadahilan niya? So dahil ba dito sa spark plug o sa spark plug cap ba? O yung pagkabasted ba ng ating ECU ito, ay ito ba ang dahilan o yung ano ba po? Kasi itong kanyang voltage regulator rectifier ay okay naman ang kanyang bato ng voltahe. So kayo po ang mag-comment dyan sa comment section para maliwanagan po ang ating mga viewers kung ano ba po ang pinakadahilan, no? Ito ba pong cap ay may kinalaman ba po siya sa pagkabasted ng ating dito sa ating ignition coil, o yung ignition coil ba ang pinakadahilan kung bakit nababasted itong dalawang ECU? Kasi ito po ay okay pa naman itong stator, pero yun po ay buo ang orig na pulser, kaya palitan ko siya ng pulser. So okay na po atong motor na to. So pinandar ko siya at sinicheck ko yung kanyang voltage regulator rectifier, ay okay naman ang kanyang bigay ng charging system, charging niya okay lang po. So yun po mga kagrasa, no. Please comment the comment section kung ano po ang pinakadahilan kung bakit siya ay pumuputok. So ito na po ay binalik ko siya sa stock, binalik ko siya sa mga orig. So pang FI na cap, yung spark plug, at ito ay orig din. So ito rin ang ECU niya, orig din. Tapos pabili po ako ng bago na stator kasi buo po yung kanyang pulser. Binalik ko siya sa stock. So yun po ay okay na po ang motor na to. So please comment lang kung ano ba po ang pinakadahilan kung bakit nababasted ang ECU. Kasi yun po, hindi natin, kasi mayroon po kayong alam na hindi ko pa alam. So comment lang para yung mga viewers natin ay may liwanagan po, kagrasa. So ito po ay okay na. So padarin natin. So okay na. Ayan. Ayan.
okay na po siya. So nung una sa pinandar ko siya na hindi ko siya pinalitan dito, hindi ko ito pinalitan, ay umiinit ang isyo na bago. Kaya yun po, nag-request ako sa may-ari na palitan natin ito. Kasi baka ako naman ang biktima. So sa palagay nyo, ano ba po ang pinakadahilan dito kung bakit ba po palaging nasisira ang isyo? Yun o, dalawa na po siya. So thanks for watching mga grasa. Please comment sa comment section lang.